Kapag nakuha natin ang resulta ng pananaliksik niya, yayaman na tayo ng husto. Ate. Jiro, patawad. Hindi na ako makakabalik sa Daksha. Pangalagaan mo ang grupong Ning. Ate, anong nangyayari ate? Binibining Ning, ibigay mo lang ang resulta ng pananaliksik mo at palalayain ka namin. Gusto nyo ang resulta ng pananaliksik ko sa susunod na buhay na lang? Peilan, dapat kayong mamatay. Emperador na Dragon. Nilabag mo ang tipan ng mga Diyos at lumabas ka ng mag-isa sa Daksha. Dito ka na magtatapos ngayon. Pinatay nyo ang asawa ko ngayon. Sisiguraduhin kong kayong apat na Diyos ng kanluran ay walang mapaglibingan. Pagbati si Emperador na Dragon sa paggapi sa apat na dakilang Diyos na hari. Ikaw na ang numero 1 sa mundo. Ipaalam sa lahat, ipadala ang mansyon ng Espada ng Langit. Lilipulin ko ang apat na bansa sa kanluran. Emperador na Dragon. Naririyan pa ang tipan ng mga Diyos. Kung kikilos ang mansyon ng Espada ng Langit, baka mapanganib. Sinabi ko na, lilipulin ko ang apat na bansa sa kanluran. Opo, Emperador na Dragon. May ulat ang tiktik. Ang mga natitirang puwersa ng templo ng mga Diyos ay balak saktan ang kapatid ng asawa nyo na si Ning Jiro. Ning Jiro, Nasa kanya ang mga dokumento ng binibini. Para sa kanluran, maaari siyang maging pangalawang binibini. Ang pakay nila ngayon ay ang mga dokumentong ito. dahil ito ang pinrotektahan ni Peilan ng kanyang buhay. Hindi ko hahayaang makuha ito ng mga taga-kanluran. Sa pagbabalik ko, ibigay ang utos. Huwag hayaang may makaalam ng aking kinaroroonan. Opo, sa grupong itinatag ni Ning Jiro, may interview bukas. Maaari kayong magsimula doon. Naintindihan ko. Peilan, babantayan ko ang lahat ng iniwan mo. Paalam, Emperador, na Dragon. Sino ang nagpapasok sa iyo rito? Sa'yo ba ang elevator na ito? Kailangan pa ba ng permiso mo? Guwardiya. Guwardiya. Guar. Huwag kang sumigaw. Bibitawan kita kung tatahimik ka. Elevator lang ito? Bakit kailangang mag-eskandalo at tumawag pa ng guwardiya? Saang departamento ka? Anong pangalan mo? Personal na asistante ni Presidente Ning. Yefan. Sekretariat Chen. May aplikanteng Yefan sa interview ngayon. Paalisin siya. Hipag. Yefan, bakit ka bumalik? Ikaw ba talaga ang HR manager ng grupong Ning? Ganito na lang, Hipag. Ipasok mo ako. Nandito ako para sa interview. May nagawa ka bang masama kay Presidente Ning? Tumawag siya sa akin kanina at sinabing paalisin ka. Hindi. Hindi ko nga siya kilala. Paano ko siya gagalitin? Samahan mo ako sa kanya. Lumalabag iyan sa patakaran. Sige, ako na lang mag-isa. Hoy, Yefan. Oh, Presidente Zhao. Bakit po kayo napadalaw? hindi ba't ito ang ating napakagandang Presidente Ning? Hindi ba ito ang ating magandang Presidente Ning? Anong ginagawa mo rito? Zero, pinaghintay mo ako ng matagal? Ano ang tingin mo kay Zhao Cheng? Isang uto-uto ba? Ang grupong Ning ay may utang pang $3 billion sa pamilya Zhao. May mga bagay na Presidente Zhao, gagawa ako ng paraan para mabayaran ang pera. bayaran ako? Zero? Basta't pakasalan mo ako, hindi mo na kailangang magbayad. Pamilya na tayo. Bakit pa tayo magbibilangan? Ano sa tingin mo? Presidente Zhao, wala pa akong planong magpakasal ngayon. Ning Zero, bibigyan kita ng dalawang pagpipilian. Pakasalan mo ako. O ang $3 billion na iyon,
Bayaran mo ako ngayon din. Magpapadala ako agad ng demand letter sa grupong Ning. Sandali lang. Bakit? Nakapag-isip ka na ba? Presidente Ning, ngayong araw. Sino ang nagpahintulot sa iyong pumasok? At nagtatago ka pa. Sandali. Presidente Zhao, aayusin ko ang tungkol sa pera sa lalong madaling panahon. May gagawin pa ako, mauna ka na munang umalis. Ning Zero? Huwag kang magsisi. Ikaw ba, si Ning? Lumabas ka rin. Ikaw ba si Presidente Ning? Lumabas ka na rin. Ako ang iyong personal na asistante. Hindi ba't sinabi ko na kay Shishi na paalisin ka na? Presidente Ning, tungkol sa nangyari sa elevator kanina. Talagang mali ang ginawa ko, pero bilang personal na asistante, ako ang pinakaangkop para rito. Ikaw, Presidente Ning, mukhang napakaingay ng opisina mo. ano ito? Isang listening device. Mukhang tinitiktikan ka na ng templo ng mga Diyos. Sino ka ba? Paano mo nalaman ang tungkol sa templo ng mga Diyos? Malalaman mo rin balang araw. Papasok ako bukas ng alas 9 ng tumpak. Sino ang taong iyon? Si Fan na aking personal na asistante. Magpadala ka ng tao para imbestigahan siya. Kailangan kong malaman agad kung sino siya. Opo. Tsaka, Presidente Ning, tungkol sa ipinagawa niyo sa akin. Ako ay may nahanap na impormasyon. Maaring hindi pa patay ang iyong ate, pero hindi pa alam ang kinaroroonan niya. Talaga ba? Kahit anong paraan pa ang gamitin, kailangang mahanap mo siya. Pagbati sa emperador na dragon. Tumayo ka na. Masusunod. Kumusta na ang investigasyon? Mahal na emperador na dragon, ang 72, malulupit at 36 na banal ay nagpanggap sa iba't ibang industriya. Kapag lumitaw ang mga labi ng templo ng mga Diyos, siguradong mahuhuli natin silang lahat. Sinadya kong pakawalan ng kanluran na punong Diyos na si Hades para bumalik siya at tipunin ang mga natitirang tauhan. Kaya huwag mo muna silang gulatin. Masusunod, base sa inyong pool sa ibang bansa. Naghanda ako ng isa pa para sa inyo. Maaari ninyong bisitahin kung may oras kayo. Napaka-asikaso mo talaga. Katawang siyam na yin? Ako naman ay may katawang siyam na yang. Swerte mo at nakatagpo mo ako. Kayong dalawang basura, hindi nyo man lang maprotektahan ang binibini. Anong silbi ninyo? Papa, Alice, anak kong mahal, sa wakas, ay gising ka na. Alam mong may lason ng ginaw sa katawan mo. Bakit ka pa lumabas? Gusto mo ba akong patayin sa takot? lason ng ginaw. Pa, nabawasan ang lason ng ginaw sa katawan ko. Nasaan ang taong nagligtas sa akin kahapon? Kailangan mo siyang mahanap. Huwag kang mag-alala anak, kahit baligtarin ko pa ang buong Jinghai. Siguradong mahahanap ko siya para sa iyo. Manager Chen, matagal na tayong hindi nagkikita. Batang Zhao, anong ginagawa mo rito? Manager Chen, sa asawa mong walang silbi, wala man lang kayong anak. Bakit hindi ka sumama sa hotel ngayong gabi? Titiyakin kung magkakaanak ka. Ano, payag ka ba? Batang Zhao, rumespeto ka naman. May asawa na ako. Kasal, maganda ang kasal. Kung hindi ka kasal, wala akong interes sa iyo. Batang Zhao, kapag itinuloy mo pa ito, sisigaw na talaga ako. Sige, sumigaw ka. Tingnan natin kung sinong haharang sa akin. Sa isang salita ko lang. Mapapatalsik ka ni Ning Jiro. Ang bango mo talaga. Batang Zhao, hindi pa ba sapat yan? Siyempre hindi pa. Presidente Chen, batang-batang Zhao. Alice, Tulungan niyo ako. walang hiyang babae. Swerte mo. At papatulan kita. Bakit ganyan ang mukha mo? Hipag.
Hayop ka, sinira mo ang plano ko noong nakaraan. Papatayin kita. Sino ka para patayin ako? Hindi ako karapat-dapat. Kilala mo ba kung sino ako? Yefan. Siya ang ikalawang batang amo ng pamilya Zhao sa Jinghai. Hindi natin siya pwedeng kalabanin. Umalis ka na. Matapos mo akong saktan, aalis ka na. Yefan, di ba? Magkikita pa tayo muli. Tapos na ang lahat. Siguradong hindi niya ito palalagpasin. Huwag kang mag-alala, isa lang siyang payaso. Huwag kang mabahala. Presidente Ning? Tinatawag niyo ba ako? Sabi ko sa iyo magkikita pa tayo. Yefan, humingi ka ng tawad, bilis. Pinapahingi mo ako ng tawad sa kanya. Si Presidente Zhao ang ikalawang batang amo ng pamilya Zhao sa Jinghai. Kapatid siya ng Diyos ng digmaan ng Beimang. Humingi ka na ng tawad. Sige, paano kung sabihin kong muntik na niyang pagsamantalahan si Chen Shishi? Dahil ba sa katayuan niya ay pwede na niyang gawin ang lahat? Anong sabi mo? Anong sabi mo? Bakit nagmamadali? Hindi pa naman tapos. Ganito na lang. Ibigay mo sa akin ang batang ito. Yung utang mong $3 billion. Bibigyan kita ng 2 pang araw. Yefan, di ba? Sinasabi ko sa iyo, sa katayuan ko, magagawa ko ang lahat ng gusto ko. Ano? Gusto mo akong saktan? Dito mo ako patamaan. Tumigil ka. Yefan, huling beses ko na itong sasabihin. Humingi ka ng tawad sa kanya. Akala mo ba matatapos ito sa sorry lang? Ano naman ang gusto ni Batang Zhao? Ang nakakakumbinsi sa tao ay hindi katuwiran, kundi ang lakas. Ang nagpapasuko sa tao ay hindi rin pangaral, kundi ang leksyon. Lumuhod ka, dilaan mo ito. Samahan mo ko sa kama ngayong gabi. At tapos na ang gulo. Batang Zhao, kung gagawin mo iyan, ay medyo sobra na yata. Para umabot ang grupong Ning? Sa puntong ito? Baka kung sino-sinong lalaki na ang ginalaw sa iyo. Huwag kang magpanggap na malinis sa harap ko. Ikaw! Nandito ka lang pala. Ipag-utos na i-block ang grupong Ning. Ikaw, Anong gagawin ko? Gusto mo bang mamatay? Yefan. Tuturuan kita ng isa pang leksyon sa buhay, ang matigas na kamao. Ang tunay na lakas. Walang kwenta ang leksyon mo. Ang lakas ng loob mong saktan ako. Hindi kita hahayaang makalabas ng buhay dito. Mga tauhan. Hinto. Hipag. Batang Zhao, sa akin ka na lang maghiganti. Huwag mo nang idamay ang iba. Huwag kang mag-alala. Walang makakatakas sa inyo ngayon. Ang pamilya Zhao ay may suporta ng mansyon ng gobernador. Isang salita ko lang sa gobernador. Ang grupong Ning ay magsasara na bukas. Tingnan natin kung sino ang magliligtas sa inyo. Mansyon ng gobernador? Ang gobernador ng Jinghai ay napakalakas at napakalupit. Mahihirapan kang mamatay kapag kinalaban mo siya. Bata, katapusan mo na. Ang 2 babaeng ito ay akin. Kung matalino ka, umalis ka na agad dito. Kung hindi, papatayin kita. Gusto mo silang dalawa? Sasabihin ko sa'yo, sa susunod na buhay na lang. Sa susunod na buhay. Sige ba, ngayon ay gagawin ko ito sa harap mo. Aangkinin ko ang 2 babaeng ito. Baliin niyo ang 3 binti niya. Itayo siya. Ang marangal na bisita ng aking mansyon ng gobernador. Ang lakas ng loob mo. Gusto mo bang mamatay? Baliin niyo ang 3 binti niya. Itayo siya. Ang marangal na bisita ng mansyon ng gobernador. Nagawa mo pang saktan? Binibining Lin? Bakit po kayo naparito? Ikaw ba, ang nagligtas sa akin kahapon? Oo, bakit mo ako hinahanap? Paano mo natanggal ang laso ng ginaw sa katawan ko? Nagsalubong ang yin at yang, masuwerte ka at buhay ka. Tama, ikaw nga ang taong hinahanap ko. Marunong akong tumanaw ng utang na loob, iniligtas mo ako. Kaya susuklian ko ito. Maliit na bagay lang ito. Huwag mo sanang tanggihan. Pasensya na talaga. Alam mo namang inatake ako ng lason ng ginaw. Iniligtas mo na naman ang buhay ko. Paano ba kita pasasalamatan? Hindi na kailangan. Binibining Lin, baka nagkakamali ka lang. Isang hamak na asong kalye lang ang lalaking ito. Kayo. Ang lakas ng loob mong galawin ang marangal na bisita ko. Kalad ka rin siya palabas. Binibining Lin, bakit? Binibining Lin. Ako si Linke. Kung may kailangan ka sa hinaharap, pumunta ka lang sa mansyon ng gobernador para hanapin ako.
Presidente Ning, Kumusta? Nalinaw na ba ang lahat? si Ye Fan ay ampon ng pamilya Ye sa imperial na kabisera. Hindi siya gusto ng pamilya Ye bata pa lang. Madalas siyang apihin noon. Pinalaki siya ng kanyang kuya Ye Dalong. Pagkatapos maging ganap na adult, bigla siyang nag-aral sa ibang bansa. At kamakailan lang ay bumalik dito. Ye Dalong. Siya ang asawa ni Manager Chen. Presidente Ning, itong si Ye Fan, hindi mahanap ang record niya sa ibang bansa. Hinala ko sa kanya, may itinatago siya. Naintindihan ko. Lumabas ka muna. Munting Fan, Oh, nabalitaan kong pumasok ka sa grupong Ning. opo, tama po. Mabuti. Ang hipag mo ay nasa grupong Ning din. Magtulungan kayo sa hinaharap. Walang problema. Kasalanan ito ng kuya mo. Wala akong silbi. Wala akong posisyon sa pamilya Ye. Hindi kita matulungan. Kuya. Dahil ba? Tinulungan mo ako noon, kaya kanila pinupuntirya. Bahagi iyon ng dahilan. Ang pangunahin ay, wala pa kaming anak ng hipag mo. Alam mo naman, sa malaking pamilya, tulad ng pamilya Ye, kapag walang magpapatuloy ng lahi, walang rerespeto sa iyo o titingin sa iyo ng maayos. Akala ko kung ano na, anak lang pala, gumawa na kayo. Ang kuya mo ang may problema. Ha? Gusto sana ni kuya na humingi ng tulong sa iyo. Tungkol lang pala rito, kuya. Tungkulin ko to. Ye Fan, talaga bang handa kang tulungan kami? Hipag, dapat ay matagal mo na itong sinabi sa akin. Munting Fan, talaga bang tutulungan mo ako? Akala ko kasi, Kuya, pamilya tayo, kaya wala ng oras. ngayon na. Narito na kayong dalawa ni Hipag. Kumpleto na tayo. Kaming dalawa, magkasama. Bakit, hindi ba? Ang mga kabataan ngayon, ang lala na kung maglaro. Tatlo tayong magkakasama. Hindi pwede. Hindi pa ako handa sa ganito. Hipag, ano pa ang dapat ihanda? Simulan na natin. Hindi pwede. Hindi ngayong gabi. Bukas na lang kaya. Ngayong gabi na. Hi, Ye Fan, nag-aalala pa rin ako. Huwag kang mag-alala. munting Fan. Ganito ba talaga dapat? Ayos ka lang ba? Ye Fan, ganito na ba iyon? Oo. Hello, Panginoon, pauwi na si Ning Jiro nang makita niya ang templo ng mga Diyos. templo ng mga Diyos. Naintindihan ko. Ano ang gagawin niyo sa akin? Binibining Ning, ibigay mo na ang mga dokumento at hahayaan kitang mabuhay. Hindi ko alam ang sinasabi niyo. Ibaba niyo ako agad. Illegal na pagkulong ito. Nagmamaang-maangan ka pa. Titingnan natin kung ang dokumento o ang buhay mo ang mahalaga. Binibining Ning, ubos na ang pasensya ko. Talagang hindi ko alam ang sinasabi niyo. Itatanong ko sa huling pagkakataon, nasaan ang dokumento? Gusto niyo ng dokumento. Mamatay man ako ay hindi ko ibibigay. Kung ganoon ay mamatay ka na. Zero. Ye Fan, hindi mo inaasahan ito. Ngayon na ang katapusan mo. Ye Fan, bilib talaga ako sa iyo. Kahit sugatan ay nasaktan mo pa ako. Lintik, ang bilis nilang dumating. Panginoon, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Iuwi mo na siya. Sige po. Sino ka? Binibining Ning, huwag kang magkamali. Ako si Shue Jian, katulong ng emperador na dragon. Emperador na dragon. Siya ba? Yung sa isang galit ay pinuksa ang lahat ng puwersa sa kanluran. Ang pinakamalakas na emperador na dragon ngayon. Inutusan din ako ng emperador na dragon na alagaan ka. Pero hindi kami magkakilala ng emperador na dragon. Bakit niya ito ginagawa? Ang mga iniisip ng Panginoong Emperador ay hindi na natin dapat panghulaan. Ang emperador na dragon ay nasa tuktok ng mundo kung matutulungan niya ako. Hindi ko na kailangang mag-alala sa seguridad ng datos. Binibining Shwejian, maaari mo ba akong hayaang makipagkita sa emperador na dragon? Si Ning Zero ng grupong Ning ay nagpapasalamat sa pagliligtas ng buhay at nakikiusap na makipagkita. Binibining Ning, mas mabuti pang umuwi ka na lang. Hindi maaari. Kung hindi lalabas ang emperador na dragon, maghihintay ako rito ng maghihintay. Buong magdamag ka nang naghihintay rito.
Panginoon, sa wakas ay gising na po kayo. Kumusta na si Ning Zero? Habang wala kayong malay, naghintay si Binibining Ning sa pinto ng magdamag dahil gusto kayong makita. Pauwiin mo na siya. Hindi pa nagpapakita si Hades. Hindi pa tamang magkita ngayon. Hindi ito maganda. Maganda nga siya, pero hindi ko alam kung birhen ba siya. Tumigil ka na. Hulihin muna natin siya para malaman ang nasaan ang datos. Emperador na Dragon, pababayaan mo ba talaga ako? Sino ka ba para harangan kaming apat na masamang Diyos? Sa inyong katayuan, dapat alam niyo kung nasaan si Hades. Panginoon, Ibalik niyo sila at alamin kung nasaan si Hades. masusunod. Tigil. Yefan, anong gagawin mo? Yefan, anong gagawin mo? Tabi. Presidente Ning. Presidente Ning, Ikaw, kamusta ka na? Feng Yan, Ayos ka lang ba? Yay fan. Mabuti at ayos ka lang. Presidente Ning. Habang wala kang malay, may masamang balak si Yefan. Buti na lang dumating ako. Ano? Tingnan mo, Presidente Ning, hinubaran ka na niya. Kung nahuli lang ako, nawala na ang dangal mo. Yay fan, hindi ko akalain. Nagkukunwari ka lang pala. Ang dumi ng isip mo. Sabihin mo sa akin, may iba ka bang pakay? Presidente Ning, huwag mong kalimutan ang pagkakakilanlan niya. Hindi ko pa rin mahanap. ganyan mo ba tinatrato ang nagligtas sa iyo? Sinasabi mo na ikaw ang nagligtas. Totoo ba ang sinasabi niya? Binugbog ka ng apat na masamang Diyos. At sa huli ang Emperador na Dragon ang siyang nagligtas sa iyo. Nagsisinungaling ka. Presidente Ning, tingnan mo kung hindi siya nasaktan. Bakit siya sumusuka ng dugo? Yay fan, nakakasuka ka talaga. Makinig kang mabuti. Nasugatan ako dahil iniligtas kita. Tama na, hanggang kailan ka magsisinungaling? Balak mo pang agawin ang dangal niya. Ako ang Empera. Yay! Fan, may handaan sa pamilya para sa isang marangal na bisita. Dahil nandito ka na, pumunta ka rin doon. Alam ko. Presidente Ning, wag mo na siyang intindihin. Kailangan mong dumalo sa handaang pagtanggap para kay Prinsipe Anders. Nabalitaan ko na magpo-propose si Prinsipe Anders sa piging lahat sa Jinghai ay pupunta. Paano mo naisipang gawing? Servidor ang mag-asawang Yedalong? Nabalitaan kong babalik si Yefan. Kung babalik siya, at makikitang servidor ang kuya niya. Ano kaya ang maiisip niya? Siguradong mamamatay siya sa galit. Dahil naglakas loob bumalik si Yefan, gagamitin natin ang piging para palayasin siya ng tuluyan. Magsisimula na ang palabas. Hoy! Dalong ikaw na basura. Bilisan mong pumunta rito at maglinis? Bakit ang bagal mo? Hindi ka ba kumain? Opo, maglilinis na po ako. Mahal, Talagang ang basura ka. Talagang isa kang basura. Naglilinis lang ng basag na baso. Nasugatan mo pa ang sarili mo. Dalong, o hindi pala. Kuya, hindi ba tama ako? Pagdating ni Prinsipe Anders mamaya at hindi nyo pa ito nalilinis, wala na kayong lugar sa pamilya Ye. sobra ka na. Siya kaya ang kuya niyo. Ang lakas ng loob mong sumagot. Ikaw na isang baog na babae at isang duwag na walang kwenta. Ang maging serbidor kayo ngayon ay isa ng napakalaking karangalan. Kung wala kami, hindi kayo makakapasok sa piging na ito. Dahil ba mabait kami ay pwede nyo na kaming apihin. Babaeng mababa ang lipad. Sumasagot ka pa ha? Kapag hindi nyo nilinis yan, ipapapatay ko kayo. Oo, narito na si Munting Fan. Aling kamay ang ginamit mo sa hipag ko. Ikaw na isang pulot na bastardo. Ay naglalakas loob na ipagtanggol ang babaeng ito. Tingnan mo muna kung sino ka. Ikaw, Naglakas loob kang saktan ako. Akala mo ba ay sikat ka sa iba? Pero sa harap ko, wala kang kwenta. Humingi ka ng tawad ngayon din. Yefan, makinig ka sa akin. Ang ate ko ay nobya ng Diyos ng digmaan ng Baymang. Kaya mo bang kalabanin ang pamilya Zhao? Sabi ko, humingi ka ng tawad. Bakit ako hihingi ng tawad sa dalawang duwag na walang kwenta?
Bakit ako hihingi ng tawad sa dalawang duwag na walang kwenta na yan? Sabi ko, humingi ka ng tawad o mamatay ka. Munting fan. Si Ye Mei ay lehitimong anak na babae ng pamilya Ye. May koneksyon pa siya sa pamilya Zhao. Kapag kinalaban natin sila, hindi nila tayo palalampasin. Tama siya, Yefan. Huwag kang masyadong padalos-dalos. Sanay na kami ng kuya mo. Huwag kang makipag-away sa pamilya Ye at Zhao dahil sa akin. Kuya Hipag, dahil sa dami ng kinatatakutan nyo, kaya marami ang umaapi sa inyo. Kapag wala na kayong kinatatakutan, wala nang mangangahas na apiin kayo? Ngayon, pwede ka na bang humingi ng tawad? Yefan, sinasabi ko sa iyo, buntis ang ate ko sa anak ng Diyos ng digmaan. Kapag may nangyaring masama sa kanya, hindi ka palalampasin ng pamilya Zhao. Pag-isipan mong mabuti. Hindi kayo palalampasin ng pamilya Ye at Zhao. Bibigyan lang kita ng 3 segundo. Hingi ka ba ng tawad o hindi? Humihingi na ako ng tawad. Hindi ko marinig. Patawad. Lakasan mo. Patawad. Yan. Hintayin mo ang ganti ng pamilya Zhao at Ye. Tara na. Sandali lang. Sinabi ko bang pwede na kayong umalis? Yefan, huwag kang sumobra. Sobra? Nung bata pa ako, inapi at hiniyan niyo ako. Hindi niyo sinabing sobra yon dahil nakita niyong mabait ang pamilya ng kuya ko, binugbog at minura niyo sila ng walang habas. Tapos ngayon sasabihin mong sobra ako? Ano ba ang gusto mong mangyari? Pumunta kayo sa puntod ng aking amang nag-aruga, lumuhod kayo at aminin ang inyong pagkakamali. Pumunta ka sa puntod ng amang nag-aruga sa akin at lumuhod para humingi ng tawad. Sinasabi ko sa iyo, hindi mangyayari iyan. Kung ganoon ay huwag na kayong umasang makakaalis pa. Teritoryo ito ng pamilya Ye. Hindi ako mapipigilan ng pamilya Ye. Kung hindi ka mapigilan ng pamilya Ye, nariyan ang pamilya Zhao. Kapag nagsanib puwersa ang dalawang pamilya, mauubusan ka rin ng lakas. Ang pamilya Ye ay mangmang at mapang-abuso. Ang pamilya Zhao ay masyadong mapangahas at mayabang. Karapat-dapat lang napuksain ang dalawang pamilyang ito. Pinag-uusapan mo ang pamilya Zhao ko. Ang lakas ng loob mo. Batang Zhao, siya nga iyon. Batang Zhao, sa wakas ay dumating ka rin. Sinabi ko sa kanya na babae ako ng kuya mo, pero sinampal pa rin niya ako. Wala talaga siyang respeto sa pamilya Zhao. Totoo ba ang sinasabi niya? Wala itong kinalaman sa iyo. Darating na, si Prinsipe Anders. Salubungin mo siya. Yefan, ngayong wala rito si Binibining Lin. Tingnan natin kung sino ang magliligtas sa buhay mo. Batang Zhao, isang pagkakamali lang ito. Alang-alang sa akin. Hayaan mo na lang ito. Presidente Ning, wala itong kinalaman sa iyo. Huwag kang makialam. Ngayong nasa kamay na kita, sisiguraduhin kong magiging kalunos-lunos ang katapusan mo. Gamit lang ang mga pipitsuging tauhan mong ito? Kung ganoon ay bubunutin ko muna ang mga ngipin mo para makita natin kung gaano ka pakatapang magsalita. Yefan, wala si Binibining Lin ngayon. Tingnan natin kung sino ang magliligtas sa iyo. Zhao, hanggat narito ako, kung sasaktan mo si Munting Fan, patayin mo muna ako. Ikaw pala ang basurang iyon. Gusto lang naming mamuhay ng tahimik. Bakit ayaw mo kaming tantanan? Kuya, ako na ang bahala rito. Kaya ko ito. Munting Fan, umatras ka. Nandito si Kuya. Hindi kita hahayaang masaktan. Isang basura na tulad mo. Nagmamarunong ka pang maging bayani. Ngayon, hindi lang kita papatayin, kundi sa harap mo mismo. Paglalaruan ko ang babae mo. Kuya, ayos ka lang ba? Ano ang balak mong gawin? Anong gagawin? Siyempre paglalaruan ng hipag mo. Yefan, maglaro tayo ng isang laro. Paano mo gustong maglaro? Pumili ka kina Chen Shishi at Ning Zhiro. Kung sino ang pipiliin mo ang mabubuhay. Simple lang ang panuntunan, di ba? Zhao, naghahanap ka ng ikamamatay mo? Hipag, Humakbang ka pa ng isa. Papatayin ko siya agad. ano ba talaga ang gusto mo? Humingi ka muna ng tawad sa akin. Patawad? Dapat ay seryoso ang paghingi ng tawad. Yumuyuko lang pero hindi lumuluhod. Anong saysay niyan? Ang paghingi ng tawad ay dapat seryoso. Yumuyuko lang pero hindi lumuluhod. Wala itong saysay. Yefan, huwag mo kaming intindihin. Isama mo na si Presidente Ning. Sinabi ko ba magsalita ka? Hipag. Zhao, kung may problema ka sa akin mo ibuhos. Ang hirap pumili, no? Hayaan mong tulungan kita. Heto na. Subukan mo lang. Ano? Ngayon alam mo na kung sino ang pipiliin. Chen Shishi. Ngayong araw ay ipapatikim ko sa'yo ang lasa ng isang tunay na lalaki. Zhao Cheng, kahit maging multo ako ay hindi kita titigilan. Mabuti! Tamang-tama at hindi ko pa natitikman ang lasa ng multo. Walang hiya ka. Kadiri ka. Ang kapal ng mukha mo. Akala mo ba wala akong magagawa sa'yo? Ngayon sa harap mo mismo, kukunin ko ang dalawang babaeng ito. Alice, umalis ka na. Subukan mo. Hipag.
Ikaw, Hawak ko pa si Ningjiro. May gagawin ka ba? dapat kang mamatay. Anong ginagawa mo? Huminto ka. Huwag kang lumapit. Huwag mo na akong intindihin. Tumahimik ka. Kapag lumapit ka pa, papatayin ko siya ngayon din. Mukhang hindi pa sapat ang leksyong binigay ko sa'yo. Yefan, hindi natin sila kayang labanan. Yefan, subukan mo akong hawakan. Hindi ka patatawarin ng pamilya Zhao. Ang ingay mo. Narito na si Prinsipe Anders. Haha, Yefan. Malapit kami ni Prinsipe Anders sa isa't isa. Patay ka na ngayong araw. Tigil? Yifan, naglakas loob kang saktan si Batang Zhao. Naghahanap ka ng gulo. Isa lang siyang basura. Balewala lang kung mapatay ko siya. Bakit? Gusto mo bang sumubok? Narito si Prinsipe Anders. Huwag kang maging bastos. Nagmamalaki ka pang maging aso ng dayuhan. Nakakahiya ka sa pamilya Ye. Ginoo, napakabastos mo. Humingi ka ng tawad sa kanya. Hindi ko akalain na si Prinsipe Anders ay ganito rin kawalang katuwiran. Binibini, ikaw si Ning Zero ng grupong Ning, di ba? Tama. Binibining Ning, matagal na kitang hinahangaan. Pakasalan mo ako. Diyos ko, ang laking singsing na may brilyante. Ngayon lang ako nakakita nito sa buong buhay ko. Prinsipe Anders, ito ba ang $1 billion na? Bituin ng kapayapaan mula sa subasta? Tama, ang singsing na ito ay ang bituin ng kapayapaan. Tama, ang singsing na ito ay ang puso ng kapayapaan. Ito'y espesyal para kay Binibining Ning bilang tanda ng aking pag-ibig. Prinsipe Anders, ngayon lang tayo nagkita. Hindi ba masyadong mabilis ito? Mula nang malaman ko ang tungkol sa iyo, minahal na kita agad. Pakasalan mo ako. Prinsipe Anders, may nobyo na po ako. Ano? Paanong nagkaroon ka ng nobyo? Siya ang nobyo ko. Tulungan mo ako. Ako ang nobyo niya. Bakit? May problema ba? Ayaw mo sa santong dasalan. Ako ay isang prinsipe ng Myanmar at ang maliit mong grupong Ning ay hindi dapat bumangga sa akin. Napakayabang na prinsipe ng Myanmar. Pero sasabihin ko sa'yo, ito ang Daksha, hindi ang iyong Myanmar. Yefan, huwag kang masyadong mapagmataas. Napakadangal na tao ni Prinsipe Anders. Hindi siya para sa mababang tao na gaya mo na kaya mong kalabanin. Tama, napakataas ng dangal ni Prinsipe Anders. Siya ang pinakamahusay na eksperto ng Myanmar. Isang daliri lang ay patay ka na. Yefan, umalis ka na. Huwag mo kaming intindihin. Ayaw ni pag na mapahamak ka. Ate, alagaan mo si kuya? Sabi mo ay nobyo ka niya. Bibigyan kita ng pagkakataon. Kung matatalo mo ako, hahayaan ko na kayo. Kaya mo ba? Kung hindi, ayos lang. Walang problema. Kaunting hilaw na galing lang ang natutunan mo at nagmamayabang ka na rito. Kung ganoon, susubukan ko ang galing mo. Paano nangyari to? Paano nasalo ni Yefan ang suntok ni Prinsipe Anders? Si Prinsipe Anders ang pinakamahusay na eksperto sa Myanmar. Ang lakas niya ay nasa antas ng master na. Paano naging maayos lang si Yefan? Hindi ko akalaing may eksperto palang tulad mo sa Daxia. Minaliit yata kita. Tatalunin kita sa loob ng 3 tira. Napakayabang mo. Alam ko, sa Myanmar nyo, ang katulad ko ay walang katapat. Pero dito sa aming Daksha, libo-libo ang mga taong katulad ko. Talo ako. Mula ngayon, hindi ko naliligawan si Binibining Ning. Sige na. Tutupad ako sa pangako. Tara na. Salamat sa araw na ito. Walang anuman, bilang iyong personal na asistante, tungkulin ko ang lahat ng ito. Kaarawan ko na bukas. Pupunta ka ba? Gusto mo ba akong pumunta? Bahala ka kung ayaw mo. Samahan mo akong mamili ng damit bukas. Patawad po, naging palpak ako. Ang basura ay hindi dapat mabuhay. Bigyan niyo pa ako ng pagkakataon. Wag po, bigyan niyo pa ako ng pagkakataon. Isa pa pong pagkakataon. Magdaraos ng birthday party si Ning Jiro bukas. Bukas ng gabi. Gusto kong makita ang bangkay at impormasyon ni Ning Jiro. Naintindihan mo? Opo. Sa birthday party ko ngayong gabi, maraming kaibigan sa negosyo ang darating.
Tapos ganyan ang suot mo. Anong klaseng itsura yan? Uy, hindi ba ito si Presidente Ning? Bakit? Kasama mo ang tisoy na palamunin na to na mag-shopping. Sino siya? Si Zhao Ruyan na ate ni Zhao Cheng, ang pinakasikat na sosyalera sa kabisera ng Jing. Balita ko, higit sa kalahati ng mga binata sa Jinghai ay may relasyon sa kanya. Ay hindi ko talaga inaasahan na si Presidente Ning pala ay malandi sa likod ng lahat. Ayusin mo ang pananalita mo. Hindi ka ba nag-toothbrush bago lumabas ng bahay? Ginawa mo na tapos takot kang mapag-usapan. Pero Presidente Ning, ang panlasa mo ay talagang napakasama sa ganitong klaseng basura lang. Tsk, tsk. Nagawa mo pang pumatol sa kanya. Siguro matagal ka nang nangungulila at hindi mo na matiis ang lungkot. Ikaw, Alam ko na. O baka naman may kakaiba sa kanya na nagpapabaliw sa iyo, Presidente Ning. Ano bang pinagkaiba niya? Nabaliw na baliw ka sa kanya, Presidente Ning. Ikaw, ang lakas ng loob mong saktan ako. Galing ako sa pamilya Zhao. Hindi ka palalampasin ng pamilya Zhao. Masyadong madaldal ang mga taga-pamilya Zhao. Ming Xuan, napakayabang niya. Bugbugin mo siya para sa akin. Bata, huwag mo akong sisihin. Sisihin mo ang sarili mo dahil kinalaban mo. May nananakit dito, guwardiya. Ano po ang nangyayari rito? Ako ay isang pinakamataas na VIP rito. Nanununtok sila. Palayasin niyo sila rito. Kaladkarin sila palabas at bugbugin. Sandali lang. Bakit? Nagsisisi ka na ba? Sinasabi ko sa iyo. Huli na ang lahat. Sabi mo kanina, Minghao Mall ito, di ba? Tama iyon. Alam mo ba kung sino ako? Bakit? Isa ka bang malaking tao? Siya. Isa lang siyang inaalagaan ni Presidente Ning, na isang tisoy na palamunin lang naman. Tisoy na palamunin. Isang palamunin lang, tapos manggugulo sa mansyon ng gobernador? Wala akong pakialam sa mansyon ng gobernador. Patay ka na dahil nanggulo ka sa mansyon ng gobernador. Pero bibigyan kita ng huling pagkakataon. Kung sasabihin mo sa harap naming lahat, ang mga ginagawa niyo ni Ning Zero sa kama, at ikukuwento sa lahat. Baka pag-isipan kong palayasin ka na lang. Ano sa tingin mo? ikaw. Paano ka nakakasiguro na ako ang mamamatay? Ilabas mo ang kontrata. Ang kontratang ibinigay ni Linke. Kasunduan sa utang ng grupong Ning. Niloloko mo ba ako? Bakit kasunduan sa utang ang dinala mo? Nakalimutan kong dalhin ang kopya ng kontrata mo pag alis ko. Ning Zero. Bagay na bagay talaga kayong dalawa. Para kayong itinadhana para sa isa't isa. Isang pares ng mga payaso. Niloloko mo ako. Bugbugin siya. Ang lakas ng loob mong manakit sa mansyon ng gobernador. Humanda ka sa akin. Ibinigay ko na ang Minghao Mall sa iba. Alagaan ninyong mabuti ang bagong direktor. Huwag ninyo akong ipapahiya. Hindi ko alam kung sino ang bagong tagapangulo. Ang pangalan ng bagong tagapangulo ay... Sagutin mo muna ang telepono. Kuya Hao, may nanggugulo sa ating mall. Binugbog nila ang mga tao natin. Pumunta ka rito bilis at tingnan mo. Ano? Pupunta na ako riyan. Binibini. May ilang mga walang hiyang tao na nanggugulo sa ating mall. Sikasuhin ko lang ito. Sige na. Ang general na tagapamahala ng Minghao Mall na si Kuya Hao ay ang pinagkakatiwalaan ni Gobernador Lin. Kahit ang pamilya Zhao ay hindi siya magalaw. Siguradong patay ka na ngayon. Sige. Gusto ko ngang makita kung paano mo ako papatayin. Huwag kang mag-alala. Gagawin kong kalunos-lunos ang kamatayan mo. Ikaw ba ang nanggugulo rito? Kuya Hao, siya nga iyon. Hindi lang niya binastos si Binibini Zhao, kundi binugbog pa kaming lahat. Wala siyang respeto sa inyo kahit kaunti. Kailangan ninyo kaming tulungan, Kuya Hao. Hello, ako si Ning Zero ng grupong Ning. Ito ang aking business card. Sa tingin ko ay isa lamang itong pagkakamali. Pakiusap, pagbigyan ninyo na ako rito. Ning Zero, wala kang kwenta sa akin. Humingi ka ng tawad sa kanya. Ako, hihingi ng tawad? Akala mo ba ikaw ang tagapangulo ng Minghao? Tama. Isang hampas lupa na tulad mo, kung ikaw ang tagapangulo, ako naman ang gobernador. Naku, Kuya Hao. Ang isang asong kalye na to ay hindi nararapat dito sa Minghao Mall. Paalisin mo na siya agad. Sa itsura niyang yan, butas naman ang bulsa niya. May pambili ba siya? Akin ang buong mall na ito. Bakit hindi ko ito mabibili? Sabi ni Binibini ay pinamigay ang mall. Ibinigay ba niya sa tisoy na palamunin na to? Sabi mo sa iyo ang mall? Nasaan ang ebidensya mo? Kuya Hao, hawak niya ang kontrata. Nagdala ka pa ng peking kontrata. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob? Ako ang nagbigay, may problema ba? Binibini, bakit po kayo nandito? Humingi ka ng tawad sa kanya. Sabi ko humingi ka ng tawad. Siya ang bagong direktor ng Minghao Mall, si Ye Fan. Direktor Ye, patawad sa aking pagkabulag. Pakiusap.
Huwag niyo na po akong parusahan. Bigyan niyo po ako ng pagkakataon. Sinaktan mo siya kanina. Ye-fan, hayaan mo na lang siguro. Binibining Lin, paano siya magiging tagapangulo ng Minghao Mall? Pag-aari ito ng mansyon ng gobernador. Baka nagkakamali lang po kayo? Ano? Kinu-question mo ba ako? Hindi po sa ganoon. Pero isa lang siyang tisoy na palamunin ni Ning Jiro. Sino ka sa akala mo? Ang lakas ng loob mong questionin siya. Bahala ka na sa babaeng yan. Paalisin niyo na siya. Ilabas na yan. Dahil nagkita na rin tayo. Gusto mo bang maghapunan mamaya? Kasi ano? May gagawin pa kami ni Ye-fan mamayang gabi. Oo, may kailangan pa kaming gawin. Walang taong gusto si Linke na hindi ko nakukuha. Sino ba ang lalaking iyon? Bakit ang lapit niya kay Presidente Ning? Hindi ba't umiiwas sa lalaki si Ning Jiro? Bakit kasama niya ang lalaking iyan pumasok? Batang Lu, ang lalaking iyan ang nagpahiya sa akin ng husto. Kailangang ipaghiganti mo ako. Naintindihan ko. Presidente Ning, hinihintay ka na ng lahat. May inasikaso lang ako kanina. Mamaya ay iinom tayo ng marami. Batang Lu. Sige, Presidente Ning. May inihanda akong espesyal na regalo sa iyong kaarawan. Tingnan mo kung magugustuhan mo ito. Tinatawag itong puso ni Alice? Puso ni Alice. Sabi nga nila, ang kayamanan ay para sa maganda. Ang brilyanteng ito ay sadyang binili ko pa sa Estados Unidos. Iisa lang ito sa buong mundo. Sana ay magustuhan ito ni Presidente Ning. Ito ba ang napakamahaling iisa lang sa buong mundo na puso ni Alice? Bakit nasa kamay niyo ito, Presidente Lu? Presidente Lu, masyadong mahalaga ang regalong ito. Hindi ko ito matatanggap. Si Presidente Ning ang pinaka-importanting kasosyo ng pamilya Lu. Ang maliit na puso ni Alice na ito ay wala lang kumpara doon. Sino naman ang isang ito? Sino ito? Siya ay... Presidente Lu, hindi mo pa ba alam? Ang lalaking ito ay alaga lang ni Presidente Ning. Tisoy na palamunin. Wala akong pakialam kung sino ka dahil may lakas ka ng loob na sumama. Siguradong mas mahal ang regalo mo. Ito ay... Nakuha ko ang perlas na ito noon. Kahit matagal ko na itong sinelyuhan. Sa oras ng panganib, maililigtas nito ang buhay mo. Nako, Presidente Ning, tingnan mo ang kasama mo. Nagregalo lang ng isang perlas. Baka galing lang yan sa bangketa. Hindi nakakahiya ang kapangitan, pero ang pangit na may masamang asal ay talagang nakakasuka. Ikaw. Huwag mong sabihin yan. Baka mamaya ay kayamanan pala ito. May mga dalubhasa rito. Hali kayo at suriin ito. Kung hindi nyo mamasamain, maaari ko itong tingnan. Siya pala ang Maestro Joe na nakakakita ng lahat. Dahil kayo ang titingin, paniniwalaan namin kayo? Maaari ko bang tingnan ang perlas mo? Siyempre naman. Maestro, heto po. Ang perlas na ito ay hindi jade. Hindi rin ito antigo. Sa tingin ko ay isa lang itong glass bead. Ha 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 ha. Nako, Ning Zero. Ning Zero. Ang lalaking nakuha mo ay nakakatawa talaga. Niregaluhan ka lang ng glass bead. Napaka-espesyal naman ito. Zero. May mga basurang batugan at palamunin? Magaling lang mambola, mabait ka at inosente. Kaya mag-ingat ka, huwag kang magpapalin lang. Mamatay ka na. Patay na. Likas na hiyas. Likas na hiyas. Likas na hiyas ay isang napakabihirang yamang banal na naglalaman ng mahiwagang lakas. Noong 8 taong gulang ako, nakita ko ito kasama ang aking ama. Narinig kong naibenta ang perlas na ito sa halagang halos $10 billion. $10 billion. $10 billion. Para sa maliit na perlas na ito, $10 billion? Paano naging posible iyon? Hemp, base sa pinakita niya kanina lang. Kulang pa ang $10 billion. Noong nakita ko ang perlas na iyon, wala itong kakayahang protektahan ng amo. Batang Lu, tingnan mo ang yabang ng lalaking iyan. Kailangan mo akong tulungan. Hindi mo ba alam ang kakayahan ko? Nakakainis ka. Narito na sila. Presidente Chen, ang tagapangulo ng grupong Black Gold na si Chen Tianhao. Ang grupong Black Gold ang pinakamalaki sa Daksha. Nagkakalaga ito ng $100 bilyon. Naimbitahan siya ni Presidente Ning. Presidente Chen? Ito po si Ning Zero, si Presidente Ning. Nabalitaan kong sa murang edad ni Presidente Ning ay naitatag na niya ang grupong Ning. Ngayong nakita, talagang kahanga-hanga ka. Salamat sa papuri, Presidente Chen. Presidente Ning, diretsahan akong tao. Hindi ko gusto ang paligoy-ligoy, kaya sasabihin ko na agad. Sige po. Hahaha, mahusay. Narinig kong hawak ni Presidente Ning ang impormasyon tungkol sa pagpapaunlad ng Jin. Interesado talaga ako sa impormasyong ito.
Magkano ang gusto mo? Presidente Chen, ano po ang ibig ninyong sabihin? Presidente Ning, alam mo naman siguro na ang templo ng mga Diyos at kanluran ay nakabantay sa iyo ng maigi. Bukod sa mansyon ng Espada ng Langit, ang grupong Black Gold ko lang ang makakaprotekta sa datos na ito. Ano ang ibig ninyong sabihin? Presidente Chen, Hindi naman kita aapiin. Ang grupong Black Gold ko ay titiyakin ang kaligtasan ng Ning. Pero ang kikitain ng datos na ito ay hahatiin natin ng 80-20. Ano sa tingin mo? Presidente Chen, nagdala lang kayo ng 2 at gusto niyo nang kumuha ng 20%. Masyado naman yata kayong ambisyoso. Hindi. Ang ibig kong sabihin ay 80% sa akin at 20 sa iyo. Presidente Chen, sobra naman yata ang pang-aapi niyo. Sa proteksyon ng grupong Black Gold, sa negosyong ito, ikaw pa ang mas nakinabang ng malaki? Ang datos na ito ay iniwan sa akin ng aking ate. Sa isang salita niyo lang ay gusto niyo nang kumuha ng 80%. Nananaginip kayo. Ang mga bagay na gusto ni Chen Tianhao ay kailanman hindi pa nabibigo. Zero, hindi mo kaya ang Black Gold. Hindi mo sila kayang labanan. Kapag kumilos sila laban sa inyong Ning, hindi mo sila mapipigilan. Gusto nyo ng 80% sa salita lang. Nagpaalam na ba kayo sa akin? Bata, gusto mo na naman bang sirain ang plano ko? Ang pagnanakaw ba ay matatawag na plano? Bata, huwag kang makialam. Pinapayuhan kitang umatras na. May mga taong hindi mo dapat binabangga. Chen Tianhao, matagal na panahon na. Naging mayabang ka na yata. Tatak ng dragon. Posible kayang siya ay... Ganyan ka ba magsalita kay Presidente Chen? Kahit may 10 buhay ka pa, ay hindi sapat iyan sa kamatayan mo. Masyadong kampante. Napakatanga mo talaga. Si Chen Tianhao ng Black Gold ay nagpupugay. Interesado rin ba ang emperador na dragon dito? Presidente Ning, ang totoo niyan ay gusto kong sabihin, ang Black Gold ay maglalabas ng $10 billion. Walang kondisyong pamumuhunan sa grupong Ning at wala kaming kukunin kahit 1 sentimo. Presidente Chen, nagkakamali po ba kayo? Hindi ba't sasakupin natin ang Ning? Simula ngayon, ang grupong Ning ay sa Black Gold na, kasosyong estratehiko. Ang kumalaban sa grupong Ning ay kalaban din ng grupong Black Gold. Presidente Chen, hindi ba may usapan tayo? Ang aking pamilya, Lu. Lu Chicheng, binabalaan kita. Huwag mong sirain ang pagkakaibigan namin ni Binibining Ning. Presidente Chen, anong nangyayari sa inyo? $10 bilyong ito. $10 bilyong lang yan. Ibigay na kung ibibigay. Presidente Chen, bakit bigla kayong nagbago ng isip? Presidente Chen. Tumahimik ka. Nakapagdesisyon na ako. Kapag nagsalita ka pa, huwag mo akong sisihin kung mag-iba ako. Presidente Ning, pasensya na kung napalakas ang boses ko. Sana ay hindi niyo masamain. Heto, mag-toast tayo. Maraming salamat, Presidente Chen, sa pagiging bukas palad niyo. Ang basong ito ay para sa ating pagtutulungan. Cheers sa ating kooperasyon. Si Chen Tianhao ng grupong Black Gold ay di nakilala ang dakila. Hinihiling ko sa emperador na dragon ang parusa. Akala ko ay magtatayo na ng sarili ang grupong Black Gold. Hindi po ako mangangahas. Ang grupong Black Gold ay binuo nyo. Sa isang utos nyo lang, ang grupong Black Gold ay gagawin ng lahat. Handang gawin lahat. Tumayo ka na! Masusunod po. Pinapunta kita rito para lang sa grupong Black Gold. Natulungan ang grupong Ning sa datos. Opo. Yefan, dahil ba sa'yo kaya nagbago ng isip si Chen Tianhao? Presidente Ning, ang kumpanya. May nangyari sa kumpanya. Bumalik tayo sa kumpanya. Presidente Ning, sa wakas ay narito na kayo. Pumunta rito ang pangkat ng pananaliksik at nalamang ang USB sa loob ng kaha ay misteryosong nawala. Ang vault ay may matinding encryption. Paano ito mawawala? Binuksan ang vault gamit ang susi. May traitor sa grupong Ning. Ano? Nasuri na ba ang CCTV? Ang mga taga-seksyon ng seguridad, bakit wala pa sila rito? Tama, ang hepe ng seksyon ng kagawaran ng seguridad. Si Han Jongshuo, tawagin siya rito. Presidente Ning, si Han Jongshuo. Nawala siya. Hindi siya makontak ngayon. Ito ang CCTV. Han Jongshuo, Tingnan ang kanyang ruta. Mukhang matagal na itong pinlano. ang encryption sa USB ay tatagal lang laban sa hacker ng 1 oras na atake. Kung hindi ito mababawi, tapos na ang Ning. Pupunta ako sa pinangyarihan para mag-check.
Presidente Ning, sa tingin ko ang trader sa kumpanya ay hindi lang isa. Shuejian, may sinenda kong numero sa iyo. I-trace mo ang lokasyon nito. Panginoon, ang lokasyon nito ay nasa asyenda ng pamilya Zhao. Sige, naintindihan ko. Akala ko mahihirapan ako. Hindi ko inaasahang makukuha. Nang ganito kadali. Kaya Batang Zhao, nasaan na ang bayad na ipinangako mo sa akin? Bakit ka nagmamadali? Ibibigay ko rin ang pangako ko sa iyo. Batang Zhao, masyadong malaki ang bagay na ito. Kapag nalaman ng grupong Ning na ako ang gumawa nito, siguradong tapos na ako. Nangako ka sa akin na kapag ninakaw ko ang mga dokumento, bibigyan mo agad ako ng $500 million. Kailan ko ba ipinangako sa iyo? Nabibigyan kita ng $500 million. Batang Zhao, huwag ka namang magbiro ng ganyan. Linisin niyo siya. Batang Zhao, wala na akong hihilingin pa. Parang awa mo na. Pakawalan mo na ako. Nakakatuwa naman. Hindi pa ako kumikilos? Nag-aaway na kayo sa sarili nyo. Sino yan? Asistante Ye. Ako si Han Zongshuo. Si Zhao Cheng ito. Ninakaw niya ang mga dokumento ng kumpanya natin. Tamang-tama, Yefan. Ngayong araw na ito. Tatapusin na natin ang lahat ng atraso mo. Gusto mo yata akong patahimikin habang buhay? Ngayong araw na ito ang magiging anibersaryo ng kamatayan mo. Tingin ko, ito na ang katapusan mo. Yefan, akala mo ba ay wala akong paghahanda? Saan nanggagaling ang lakas ng loob mo? Isang lumang baril lang ay tatakutin mo na ako. Papatayin kita. Papatayin kita. Hoy! Paano nangyari to? Sinasabi ko sa'yo, kapag ang mabait ay nagalit, wala ka ng karapatang lumuhod pa. Huwag mo nang iwawala ang USB. Tama. Ito nga ang nawawalang dokumento. Sige, i-decode agad ang data. Simula ng produksyon. Oo nga pala, nakita mo ba si Han Zongshuo? Patay na siya noong dumating ako. Nagpakamatay siguro sa takot. Nakatakas siya ng madali. Yefan, ang data sa loob ng USB na ito, hindi mo ginalaw, di ba? Anong ibig mong sabihin? Presidente Ning, iniisip ko lang na si Yefan lang ang tanging humawak sa data. Iminumungkahi ko na isolate siya. Kung hindi, may panganib pa rin kumalat ang data. Kung gusto ko ang impormasyon sa loob, bakit ko pa ito ibibigay sa inyo? Sino ang nakakaalam kung lalong halata lang ang ginagawa nyo? Pengyan, sumusobra ka na. Presidente Ning, iniisip ko lang ang kapakanan nyo. Itong si Yefan, hindi malinaw ang kanyang pagkatao, hindi rin natin alam ang pakay niya sa paglapit sa inyo. Natatakot akong baka mahulog kayo sa sunod-sunod na plano. Shuejian, tulungan mo akong imbestigahan si Feng Yan? Ispiya? Alo? Yefan, ako ito, si Guru Zhou. Balita ko ay bumalik ka na sa Jinghai. Bakit hindi ka man lang nagparamdam? Ngayon, ang aking handaan sa pagre-retiro. Guru Zhou, ano na naman ba itong pakulo nyo? Mga wala kayong silbi. Dakilang hari, balak sana naming kumilos pagkatapos mahack ni Zhao Cheng ang USB. Hindi namin nakalain ganoon pala kawalang kwenta si Zhao Cheng. Naagaw itong muli ni Yefan. Yefan, mukhang kailangan nating gawing pain si Lucky Cheng. O Presidente Ning, naghihintay na si Batang Lu sa loob ng silid. Dahil sa pakikipagtulungan ng Ning sa grupong Black Gold, dapat talaga tayong magpasalamat kay Batang Lu. Pero bakit ibinigay sa akin ni Presidente Chen ang lahat ng kita? Presidente Ning, malalaman niyo rin kapag pumasok na kayo. Tara na. Emperador na Dragon, pag-aari ko ang hotel na ito. Sasamahan ko na po kayo. Tara na! Mga kaklase, ngayon ang handaan sa pagre-retiro ni Guru Zhao. Lahat tayo ay mga estudyante niya.
at matagumpay na rin sa buhay. Halina at itaas ang ating baso para sa kanya. Oh, Ye Fan. Nandito ka na rin lang. Bakit may kasama ka pa? Bakit? Wala ka bang pangkain sa araw-araw? Kumain ka ng marami rito sa handaan. Diyan ka nagkakamali. Baka buntot iyan ni Yefan. Hindi ba ang mga mayayaman ay laging may buntot? Oh, mukhang maayos na ang buhay niya ngayon. Noong nag-aaral pa siya, siya ang pinakamahina sa buong klase. Guro Zhao, mukha ba siyang magtatagumpay? Nagpapanggap lang iyan. Asya, ay isa na ngayong tisoy na palamunin. Tisoy na, palamunin. Huwag mo siyang maliitin. Magaling siyang palamunin. Talaga? Ang galing mo, Yefan. Paano mo ginawa yun? Malaki ba ang sayo? Siguradong ganoon nga. Hindi madaling maging palamunin. Dati nating siyang binubuli noon. Hoy, gumagana pa ba iyang gamit mo? Malinis ang dangal ko sa buong buhay ko. Paano ako nakapagpalaki ng isang taong kasing kapal ng mukha mo? Guro Zhu, sa loob ng maraming taon, hindi ka pa rin nagbabago. Pinapunta mo ba ako rito para sa palabas na ito? Sumasagot ka pa. Lumayas ka rito. Kung binigyan ka ng tatay niya ng TV, at dahil wala akong binigay sa'yo, hinayaan mo silang apihin ako. Ganyan ba ang maging huwaran? Itago mo na yung bulok mong paypay. Tingnan mo ang sarili mong bigo. Tapos, naninisi ka pa ng iba. Sira ulong matanda, mukhang ayaw mo nang mabuhay. Alam mo ba kung sino ang kinakausap mo? Bakit parang may naririnig akong asong tumatahol? Ang lakas ng loob mong tawagin akong aso. Si Yefan ay parang aso lang. Mas masahol ka pa sa aso sa pagsunod sa kanya. Matanda, tingnan mong mabuti kung ano ito. Wow, ito ang Supreme Emperor Card. Kapag gumastos ka rito, pwede kang kumain ng libre at walang limitasyon. Inilaan ko talaga ang pagkakataong ito para sa handaan sa pagre-retiro ni Guro Zhou. Tingnan mo si Batang Ye at tingnan mo ang sarili mo. Paano ako nagkaroon ng estudyante na walang kwentang gaya mo? Ang hotel na ito ay 5-star. Pinakamahal ito sa buong Jinghai. Ang kumain lang dito ay aabot ng tens of thousands of dollars. Nabalitaan ko ring sikat ang kanilang alak dito. Sana ay matikman natin ito ngayon. Siyempre, only drinks tayo ngayon. Servidor, o order kami? Huwag na tingnan ang menu. Ilabas niyo lahat ng pinakamahal na putahe rito. Sigurado po ba kayo, sir? May mga imported na putahe sa menu na talagang napakamahal. Anong ibig mong sabihin? Tingin mo ba wala kaming pambayad? At isa pa, ano ang pinakamahal na alak niyo rito? Sir, ang pinakamahal na alak ay nagkakahalaga ng $5 million. $5 milyong. Masyadong mahal naman. Ayos lang. Mayroon akong Supreme Card. Ilabas niyo na lahat. Sir, ang pagkain at alak ay $6 na milyong. Sigurado po ba kayo? Ilabas mo na. Huwag ka ng maraming satsat. Yefan, ang isang mababang tao na tulad mo ay hindi pa nakakakain nito. Bakit hindi ka lumuhod? Bibigyan kita ng mga tira-tira. Saganang pagkain. Masarap na pagkain. Kahit ang mga tira-tira ay hindi mo kayang bayaran. Yefan, huwag kang masyadong mayabang. Magaling gumaya ng tahol ng aso si Yefan noon. Hindi mo pa naman siguro nakakalimutan. Ganito ang tahol ng aso. Aw, aw, aw. Sigurado ba kayo? Na kaya ninyong magkaintakbo? Mayroon akong Supreme Card. Ano sa tingin mo? Sige, napakabuti. Gusto kong makita. Kung makakakain ka nga ng libreng pagkain ngayon. Dangal ng lalaki. Kapag matagal kang nakaluhod, hindi ka na makakatayo. Tara na. Ang batang ito, hanggang ngayon, ay hindi alam ang patakaran. Wala na siyang pag-asa. Isa lang siyang basura. Anong panahon na ba ngayon? Ginagamit pa ang dangal ng lalaki. Tingnan natin kung matigas ang tuhod niya o ang aking Supreme Card. Alamin kung paano nakuha ni Ye Oren ang Supreme Card. Presidente Chen, ang card na ito ay nakuha ni Ye Aoren sa pagmamakaawa. Ngunit sa katayuan niya, hindi siya karapat-dapat dito. Kung gayon ay bawiin ang kanyang Supreme Card. Masusunod, Presidente Chen? Pasensya na kayo. May inasikaso lang ako. Batang Lu, hindi ba kasama si Presidente Chen? May kikitain pang malaking tao si Presidente Chen. Darating din siya mamaya. Ang bango naman, mukhang nag-ayos si Presidente Ning para makipagkita sa kanya. Ang sexy pa ng suot mo. Batang Lu, rumespeto ka naman. Sekretarya Feng, dalhin mo na ang alak dito. Iinom muna kami ni Presidente Ning. Sige po, Batang Lu. Akin na lang po. Sige po, Binibini. Feng Yan, anong ginagawa mo? Wala kang pakialam. May mali rito. Zero. Sa tingin mo ba kung wala ako? Tutulungan ni Presidente Chen ang Ning. Dapat kang magpasalamat sa akin. Paano mo gustong tumulong? Hindi mo ba gustong malaman?
kung bakit mabait sa iyo si Presidente Chen. Alam mo ba kung bakit? Hula ko. May gusto sa iyo si Presidente Chen. May gusto sa akin. Imposible naman iyon. Bakit hindi? Kung hindi, bakit siya tutulong sa iyo? Kapag dumating na siya, umayos ka naman ha? Batang Lu, hindi ako ganoong klaseng babae. Presidente Ning at Batang Lu, narito na ang alak. Pasensya na sa nasabi ko kanina. Presidente Ning, tagay tayo? Pwede mo na bang sabihin? Pagdating ni Presidente Chen mamaya, pagsisilbihan mo ba siya? Batang Lu, hindi ako ganoong klaseng babae. Alam kong matapang ka. Hindi ka basta-bastang babae. Kaya balak kitang angkinin muna para maging ganap kang babae at para magkaroon ka rin ng karanasan sa paglilingkod sa lalaki. Lu Chicheng, ano ba ang tingin mo sa akin? Pinapayuhan kitang mag-isip ng mabuti. Hindi na kailangan dahil imposible iyan. Ano ang ginawa mo sa akin? Balak ko munang tikman ka para kay Presidente Chen. Bitawan mo ako? Bitawan mo ako, bitawan mo ako. Feng Yan, tulungan mo ako. Presidente Ning, sumunod ka na lang. Feng Yan, anong ibig mong sabihin? Lu Qicheng? Ayos ka lang ba? Ye Fan, bilis iligtas mo ako. Kumusta ka na ngayon? Maayos na. Batang Lu, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Ning Zero, pagsabihan mo iyang tao mo, kundi ang grupong Black Gold at ang pamilya Lu, ay pababagsakin agad ang grupong Ning. Ikaw! Ye Fan, huwag mo siyang saktan. Pagkatapos ng ginawa niya sa iyo, pinoprotektahan mo pa rin siya? Huwag mo nang pakialaman ang mga problema ko. Ako ang nagligtas sa iyo. Oo, tama. Iniligtas mo ako. Pero hindi mo dapat siya sinaktan. Lu Qicheng, ituturing ko na lang na nakagat ako ng aso. Umalis ka na. Ning Zero, ang lakas ng loob mong ipabugbog ako. Masyado ka na yatang mapagmataas. Sige, humihingi ako ng paumanhin para sa kanya. Ye Fan, bakit hindi ka pa umaalis? Huwag mong sirain ang plano ko pagdating ni Presidente Chen. Dahil ba kay Presidente Chen? Chen Tianhao. Sige, tatawagin ko siya ngayon din. Chen Tianhao, pumasok ka rito. Presidente Chen, tamang-tama ang dating nyo. Anong nangyayari rito? Presidente Chen, alam kong gusto nyo si Ning Zero. Kaya pinapunta ko siya rito. Naisip kong uminom ng kaunti para maging romantiko ang paligid. Pagdating nyo, magiging maayos na ang lahat. Anong sinabi mo? Na gusto ko si Ning Zero. Kasalanan ito ng lalaking ito. Sinira niya ang plano ko. Magkakampi tayo, di ba? Hindi mo ba ako? Chen Tianhao. Hindi mangyayari yon. Wala akong kinalaman dito. Presidente Chen? Buisit. Lu Qicheng. Kung gusto mong mamatay, huwag mo akong idamay. Hindi ba't gusto nyo si Ning Zero? Napakadangal na babae ni Presidente Ning. Sino ba naman ako? Si Chen Tianhao. Para magkaroon ng masamang balak sa kanya. Bakit ka pumayag na tulungan siya nang walang kapalit? Hindi iyon makatuwiran. Lu Qicheng. Napakabobo mo. Gusto mong malaman kung bakit, di ba? Sasabihin ko sa iyo kung bakit. Napakayabang ni Lu Qicheng. Hinihiling kong parusahan ang taong ito para magsilbing babala sa lahat. Teka, bakit ka lumuluhod sa kanya? Dahil alang-alang lang kay Ginoong Ye. Kaya ako tinulungan si Ning Zero. Ye Fan? Dahil ba kay Ye Fan? Bakit hindi mo sinabing kilala mo si Presidente Chen? Maniniwala ka ba kung sinabi ko? Sir, anong gagawin natin kay Lu Qicheng? Ako ang tagapagmana ng pamilya Lu. Binabalaan ko kayo. Kalad ka rin siya palabas. Baliin ang mga buto niya at itapon sa pamilya Lu. At sabihin sa kanila na si Ye Fan ang may gawa nito. Masusunod mga tauhan. Hinto! Saan ka pupunta? Presidente Ning, para lang ito sa ikabubuti ng kumpanya. Para sa ikabubuti ng kumpanya. Para sa ikabubuti ng kumpanya. Tapos nilagyan mo ng gamot ang alak. Sino ka ba talaga? Presidente Ning. Presidente Ning. Si Lu Qicheng. Pinilit lang ako ni Lu Qicheng. Sige na. Alam kong pinilit ka lang ni Lu Qicheng. Feng Yan, sinasabi ko sa iyo, ito na ang huling pagkakataon. Salamat, Presidente Ning. Magandang araw. Gumastos po kayo ng $6,800,000. Ano? Magkano? Guro Zhou, maliit na pera lang ito. Ye Fan, huminto ka riyan. Alam mo ba kung magkano ang kinain natin? Umabot ito ng $6,800,000. Isang bote pa lang ng wine ay $5 million na. Hindi mo ito mabibili sa buong buhay mo.
Kaya kapag magbabayad na mamaya, huwag kang iiyak. Hindi ka pa nakakakita ng black card. Ngayon ay ipapakita ko sa iyo. Pasensya na po. Ang card ninyo ay hindi na gumagana. Ano? Hindi na gumagana. Pakisuri mo itong mabuti. Bakit ito hindi gagana? Kailan pa ito nahinto? Ngayon lang po. Dahil hindi napasok sa Supreme Card ng hotel. Tinanggal na ang lahat ng pribilehiyo nito. Kailangan ninyong bayaran ito ng buo. Magbabayad ng buo. Naku, ang yaman ninyo na. Hindi nyo ba kaya ang $6 million? Sira ba ang ulo mo? Dahil may pribilehiyo ang Supreme Card na libre ang isang beses. Kaya umabot ito ng $6 million. Guro Zhao, para sa inyo ang handaan sa pagre-retiro na ito, kaya dapat hati tayo sa bayad. Nagbibiro ba kayo? Magbabayad ako ng kalahati kahit ibenta nyo pa ako. Hindi ko iyan mababayaran. Mga estudyante ko kayo. Wala namang guro na nanlilibre sa estudyante. Anong ibig ninyong sabihin? Gusto ninyong magkain takbo? Huwag ka nang magsalita ng walang kwenta. Walang makakatakas sa inyo. Yefan, wag mo ring isiping tumakas. Sandali lang, hindi naman ako kumain kaya wala akong pakialam. Siyempre, kasama ka. Pumasok ka sa VIP room. Problema mo na kung hindi ka kumain. Matanda, bawasan mo ang pakikialam. Mukhang wala ka lang magawa. Bakit kailangan pa nito? Kaya pala naniningil ka ng bayad sa VIP. Pwede ko nang alisin ang bayad sa VIP. Ganito na lang. Hindi na $6,800,000. Kayo, $6 million na lang ang ibigay nyo. Sino ka ba sa akala mo? Para magdesisyon na libre na ito. Sige po, Presidente Chen. Aalisin ko na po ang bayad. Bakit ka nakikinig sa matandang ito? Ginoo, si Presidente Chen ang aming malaking amo sa likod nito. Hindi maari iyan. Alam ng lahat na ang may-ari ng hotel na ito ay ang grupong Black Gold. Siya nga ang tagapangulo ng grupong Black Gold na si Chen Tianhao. Tagapangulo Chen. Sinasabi mo bang siya ang tagapangulo ng grupong Black Gold? Hindi nyo man lang kilala si Director Chen. Hindi nga kayo karapat-dapat kumain dito. Sige, aalis na kami. Dinala talaga ni Yefan ang tagapangulo ng grupong Black Gold para kumain. Hindi mo ba nakitang kasama niya si Ning Jiro? Nag-invest ang grupong Black Gold sa Ning. Siguradong pakana ito ni Ning Jiro. Kumusta na ang mga ipinapagawa ko sa iyo? Handa na ang lahat. Ito ang imbitasyon para sa seremonya ng pag-angat bukas. Maraming taon akong inalagaan ni na kuya at ate. Karapat-dapat lang ito para sa kanila? May isa pa palang bagay. Sabihin mo. Nalaman naming ang sekretarya ni Ning Jiro na si Feng Yan ay patay na noon pang 1 buwan. Patay na? Isang peke ang Feng Yan ngayon. Base sa aming teknikal na pagsusuri, walang pinagbago ang kanyang mukha. Ang makakagawa ng ganitong pagpapanggap ay marahil. Marahil? Siya na nga si Hades na may maraming muka. Hindi ko alam kung sino ang napakaswerte para makuha ang pabor ni Xuejian at mabigyan ng yaman ng maringgal na pamilya kahit ang basura na tulad ni Yefan ay nagagawa pang magtagumpay. Dapat nating samantalahin ang pagkakataong ito. Oren, Mayor, may magandang balita ako sa inyo. Buntis ang asawa ko. Hindi ba't halos baldado ka na? Paano siya nabuntis? Hindi ba't nakatira si Yefan sa kanila? Siguradong anak ito ni Yefan. Ano bang pinagsasabi mo? Mali ba ako, Yedalong? Niloloko ka na pero masaya ka pa rin? Isa kang duwag na walang kwenta. Hindi ganoon yun. Buntis ka sa iba tapos ipagmamalaki mo pa sa amin? Wala kang hiya. Linawin mo, sino ang buntis sa iba? Walang hiya ka. Mahal? Ayos ka lang ba? Hahayaan ko na si Yefan na talunin ako, pero sino ba kayo sa akala nyo? Karapat-dapat ba kayo? Lalabanan kita. Mahal. Isang babaeng walang puri at isang basura? Karapat-dapat ba kayo? Yefan, bakit ka nandito? Siyempre nandito ako para protektahan ka. Sekretarya Feng? Kung magpakita ang tunay na emperador na dragon, matatakot ka ba? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Uy, hindi ba si Sekretarya Chen iyon? Nandito na si Munting Fan. Kuya, ayos lang ba sipag? Ilang dekada na akong naging duwag. Akala ko makakatayo na ako sa wakas. Pero inaapi pa rin nila tayo ng ganito. Si Yedalong ay ang tunay mong kuya. Tingin mo ba karapat-dapat siyang maging kuya ko? Ibinigay niya sa iyo ang pagiging pinuno ng pamilya Ye. Paano mo ito nagagawa sa kanya? Pwe, ibinigay niya sa akin.
ang isang duwag na gaya niya ay hindi karapat-dapat. Tama. Magkakaroon na ng pag-angat sa taas mamaya. Baka kasama na ang ating pamilya Ye. Ang dalawang ito ay nagbibigay lang ng kahihiyan. Paalisin na sila sa pamilya Ye. Hindi maaari ito. Salamat sa paalala. Katiwala. Burahin si Ye Dalong sa listahan ng pamilya. Ye Oren, ikaw. Kuya, hindi man lang maringgal na pamilya ang pamilya Ye. Huwag kang mag-alala. Sa sarili mong lakas. Kaya mong maging isang maringgal na pamilya. Nakakatawa talaga ito. Narinig mo ba ang sinabi niya? Kung si Ye Dalong ay magiging maringgal na pamilya, ako na ang pinakamayamang tao sa Daksya. Manahimik ka. Tama na. Hindi kailangang makipagtalo sa mga mababang tao. Tara na. Munting Fan, salamat sa tulong mo. Walang anuman. Ihahatid ko muna kayo ni Hipag pa uwi. Presidente Ning, mauna ka na. Susunod ako agad. Sige. Magsisimula na ang seremonya. Ibigay na ninyo ang inyong mga regalo. Ang pamilya Liu ay nagbigay ng 10 gold bars. Nagkakahalaga ng 10 milyong dolyar. Ang pamilya Song ay nagbigay ng pares ng Jade Rui, nagkakahalaga ng 8 milyong dolyar. Ang aming pamilya Ye ay nag-aalay ng mapa ng lupain. Hangad namin ang tagumpay ng pararangalan at ang mabilis na pagunlad. Ilabas mo ang mga gamit mo. Walang karapatan ang mga gamit nyo rito. Ye Fan, bakit ba laging nandito ka? Kakapalayas lang sa inyo sa pamilya Ye. Tapos sumunod pa kayo rito. Bakit? May galit ba kayo? Gusto niyo bang sirain ang seremonya? Ye Fan, sasabihin ko sa iyo, seremonya ito ng kagalang-galang na Shuejian. Subukan mo kung hindi ka natatakot mamatay. Ye Fan, nababaliw ka na ba? Ye Fan, naghahanap ka ng gulo. Masyadong madumi ang mga gamit ninyo. Presidente Chen, alam kong nag-invest ka kay Ning Zhiro, pero seremonya ito ng kagalang-galang na Shuejian. Nanggugulo ang batang ito. Ano sa tingin mo ang dapat gawin? Ikaw. Ako na ang bahala rito. Bakit? Natatakot ka na ba, bata? Gumapang ka sa pagitan ng mga binti ko, at baka palayain pa kita. Ye Fan, kung hindi ka kinupkop ng pamilya Ye noon, patay ka na sana ngayon. Lumuhod ka na rito. Bilis! Sige ba? Ikaw. Ye Fan, anong ginagawa mo? Dahil sinasabi ninyong may utang ako sa pamilya Ye. Ngayon ay babayaran ko na kayo. Ibibigay ko na ito sa inyo. Bata pa lang ako. Si Kuya at si Hipag na ang nag-alaga sa akin kung may dapat man akong bayaran. Sila ang dapat kong suklian. Hindi ko akalain na si Ye Fan ay ganito katapat at mapagpahalaga. Tungkol naman sa dugong ito, hindi ako walang utang na loob. Sapat na ito para mabayaran kayong magkapatid. Isa kang ganap na baliw. Ngayong bayad na ang utang na loob. Pag-usapan naman natin ang inyong atraso. Kayong dalawa. Lumuhod kayo at humingi ng tawad kay Kuya at Hipag. Narinig niyo ba yon? Pinapahingi ako ng tawad ng batang ito sa duwag na walang kwenta na ito. Paano kung ayaw ko? Huwag kayong magsisi. Makinig ang lahat ng pamilyang naririto. I-boycott ninyo ang pamilya Ye. Ang sinumang maglakas loob na makipagtulungan sa kanila ay ituturing kong kaaway. Ye Fan, sino ka ba sa akala mo? Ano ang tingin mo sa katayuan ng pamilya Ye? Hindi ba't umaasa ka lang kay Ning Zhiro? Sa tingin mo ba kaya niyang utusan ang buong Jinghai? Sinong nagsabing umaasa ako kay Ning Zhiro? Kanino ka pa aasa? Sa akin. Sinong nagsabing umaasa ako kay Ning Zhiro? Kanino ka naman aasa? Sa akin. Kagalang-galang na Shuejian. Sa wakas ay dumating ka rin. Sinunog ng batang ito ang aking mapa ng lupain. Nanggulo pa siya rito sa bulwagan at sinabing ibaba niya ang aming pamilya Ye. Kagalang-galang na Shuejian. Tutulungan ka naming palayasin ang tisoy na palamuning ito para hindi madumihan ang iyong bulwagan. Sino ba kayo sa akala nyo? Ang maringal na pamilyang susuportahan ko ay nangangahas kayong apihin. Kagalang-galang na Shuejian, ano ang ibig mong sabihin? Huwag mong sabihin ang pararangalan ngayon. Ay silang dalawa. Tama. Ang napili para umangat sa maringal na pamilya ay ang mag-asawang Chen Shishi at Ye Dalong. Idinedeklara ko na gagamitin ang lahat ng paraan para suportahan silang dalawa, maging pinuno ng pamilya. Magbibigay ang grupong Black Gold ng $10 billion para sa pagunlad ng mag-asawang Ye Dalong sa pagpapatakbo ng kumpanya at pamamahala ng negosyo. Lahat ay tutulungan ng mga eksperto mula sa grupong Black Gold. Ano ba ang nagawa ni Ye Dalong?
Hindi ito maaari. Imposible ito. Kagalang-galang na, Shui Jian, magkapamilya naman tayo. Alam ko nang nagkamali ako. Maaari mo ba akong pagbigyan? Kanino ka luluhod? Munting fan, hindi ba ako nananaginip? Totoo ba talaga ito? Totoo ito. Dalong, sa wakas ay tapos na ang hirap natin. Oo nga. Pamilya pa rin natin si Munting Fan. Paano kung... Kuya, kung papatawarin mo siya ngayon, gagawa pa rin sila ng masama. Tama si Munting Fan. Huli na para magsisi. Kalad ka rin sila palabas. Kuya, huwag niyo akong hawakan. Kuya, nagkamali po kami. Kagalang-galang na, Shuejian, maaari ko na bang makita ang emperador? Pumayag ng emperador na makita ka. Talaga? Fengyan, mauna ka na muna. Makikipagkita ako sa emperador. Presidente Ning. Sabihin mo na ang gusto mong sabihin. Huwag kang mautal-utal. Presidente Ning. Pinapaimbestigan niyo sa akin, si Yefan. Nalaman ko na ang totoo. Nalaman mo na? Sabihin mo na agad. Si Yefan ay ang iyong bayaw. Ang pagkawala ng iyong ate ay may malaking kinalaman sa kanya. Siya ang bayaw ko. Tama. Ang ate mo ay ipinagkanulo niya. Kahit nahiyain siya at pahirapan, wala siyang pakialam. Ito ang video mula sa ibang bansa. Yefan, hindi ko akalain na ganyan ka palang tao. Nilapitan ka lang niya para makuha ang mga dokumento. Hindi ko hahayaang magtagumpay siya. Opo, naintindihan ko na. Nagulat ka ba? Bakit ka narito sa villa ng Emperador na Dragon? Nasaan ang Emperador na Dragon? Ngayong nandito na tayo. Kailangan ko pa bang magpaliwanag? Hindi na nga kailangan. Nagawa mo ngang ipagkanulo ang ate ko. Kaya ang pagpapanggap bilang Emperador na Dragon ay siguradong kaya mo ring gawin. Ang galing nyo talagang umarte. Anong ibig mong sabihin? Sinong nagsabi sa iyong nagpapanggap lang ako? Akala mo ba wala akong alam? Ipinagkanulo mo ang ate ko at hinayaang mapahiya siya ng husto. Tapos ngayon magpapanggap ka pang Emperador na Dragon. Ang habol mo lang naman ay ang mga dokumento ko. Hindi totoo yan. Hindi totoo? Ang mga dokumentong hawak ko ay mahalaga sa kapalaran ng bansa. Mamatay man ako, hinding-hindi ko ito ibibigay sa iyo. Zero, makinig ka sa akin? Nasa panganib ka ngayon? Kailangang maniwala ka sa akin? Magtiwala sa iyo. Nakakatawa. Bukas ay magsasagawa ako ng public bidding. Hindi ko kailangan ng iyong awa. Magsama ang grupong Black Gold sa impyerno. Nag-organisa ka ng public bidding. Kailangang i-unlock ang lahat ng data sa USB. Huwag kang magpaloko sa iba. Hindi ko kailangan ng isang mapagkunwari na tulad mo. Lumayas ka rito. Lahat ng kumpanya sa Jinghai ay tumigil na sa pakikipagtulungan sa atin. Naputol ang daloy ng pera ng pamilya Ye. Tapos na tayo ngayon. Bakit ka nagmamadali? Tingnan mo ang sarili mo. Hindi ka mukhang isang pinuno ng pamilya. Hindi pwede. Kailangan kong puntahan si Yedalong para humingi ng tawad. Kahit pagawin niya akong alipin. Kailangan kong pumunta. Pupunta na ako ngayon. Huminto ka. Tingnan mo nga ang duwag mong itsura. Malapit nang malugi ang pamilya Ye. Masyado pang maaga para sabihing malulugi na tayo. Mahal ko, sa wakas ay bumalik ka na. Diyos ng digmaan ng Beimang. Oo nga pala, ang bayaw ko ay ang Diyos ng digmaan ng Beimang. Mahal ko, ang kapatid mo ay pinatay ng Yefan na iyon. Isang taong walang pangalan, kahit may suporta pa ng grupong Black Gold at ni Shuejian, ano naman ngayon? Bayaw, bakit hindi na natin patayin si Yefan ngayon? Huwag kang magmadali. May kailangan pa tayong gawin bago iyon. Anong bagay? Siyempre, ang kunin ang grupong Ning para sa atin. Hindi ba't ikaw ang sekretarya ni Ning Jiro? General Zhao. Ikaw na ang bahala sa susunod. Huwag kang mag-alala, bukas ay uubusin ko silang lahat. Binibining Ning, bakit mag-isa ka lang dito? Nasaan si Yefan?
Huwag mo nang banggitin ang basurang iyon. Huwag mo siyang pagsalitaan ng ganyan. Anong nangyari sa kanya? Nagawa niyang pagtaksilan ang sarili niyang asawa. Kung hindi siya basura, sino pa? Pero si Yefan, hindi naman siya mukhang masamang tao. Sana nga ay hindi. Pero bayaw ko siya at iyon ang katotohanan. Pinagtaksilan niya ang ate ko at iyon din ay totoo. Kaya naman pala, nagtataka ako kung bakit ang galing ni Yefan. Tapos magiging asistante mo lang. Ano naman ngayon? Lumapit lang siya sa akin para sa mga dokumento. Hinding-hindi ko siya mapapatawad. Mabuti naman kung ganoon. Anong ibig mong sabihin? Wala lang. Kayong dalawang binibini. Samahan niyo kong uminom. Layas. Ang tapang niya. Kuya, ang anghang din ng babaeng ito. Matapang pa ba kayo? Kilala niyo ba kung sino kami? Bulag na ba ang mga mata niyo? Wala akong pakialam kung sino kayo. Sasabihin ko sa inyo ang totoo. Matagal na kayong minamanmanan ng mga tropa. Ikaw. Anong nangyayari? Nilagyan nila tayo ng gamot? Papatayin kita. Ngayong araw titikman namin ang sarap ng mga naggagandahang babae sa lungsod. Anong gagawin niyo? Anong balak niyo? Hoy bata, kilala mo ba kung sino kami? Tauhan kami ni Jiao Hu, na Diyos ng digmaan ng Beimang. Kilala mo ba kung sino ako? Sige nga, sabihin mong pangalan mo. Ako si Yefan. Ikaw pala, ang pumatay sa kapatid ng Diyos, ng digmaan. Sinasabi ko sa iyo, patay ka na. Anong ginagawa mo? Ay naku naman. Gumising ka na nga. Hindi siya si Peilan. Gising ka na ba? Bakit ikaw na naman? Wala ka namang ginawang masama sa akin. Uy, hindi. Alam kong may maling akala ka sa akin. Maintindihan mo rin pagkatapos mong panoorin ito. Zero, may minahal akong lalaki. Napakabuti niya at maalaga sa akin. Zero, kung sakaling mawala ako, kailangang alagaan mo ang iyong bayaw. Sana ay tratuhin mo siya ng mabuti. Huwag mo siyang hayaang malungkot para sa akin. Ate, kaya pala ikaw. Patawad. Nagkamali ako ng tingin sa iyo. Ako ang dapat humingi ng tawad. Hindi ko naalagaan ng mabuti ang ate mo. Bakit ang lapit ninyong dalawa sa isa't isa? Kaya posibleng si Hades ay si Feng Yan. 70% ang kasiguruhan ko. Bakit hindi pa rin siya kumikilos hanggang ngayon? Ang emperador na dragon ay nasa Jinghai. Sadyang maingat itong si Hades. Kung wala siyang buong kasiguruhan, hindi siya magpapakita. Iyon ang nakakatakot sa kanya. Kumusta? Presidente Ning. Hindi ba't hindi ka naniniwala? Maniniwala ka na rin sa lalong madaling panahon. Hindi kakayanin ng ordinaryong tao ang atake kong ito. Tama ba ako? Hades. Feng Yan, ikaw nga talaga si Hades. Hindi ko akalaing matutuklasan ninyo. Ang lahat ng gusto ko ay nakukuha ko. Magkita na lang tayo sa huli. Huwag mo nang hanapin. Kanina pa siya. Nakaalis. Itutuloy pa ba ang investment fair? Siyempre, itutuloy natin. Maligayang pagdating sa lahat sa Grand Investment Fair ng Grupong Ning. Ang Grupong Ning ay
may hawak na mahalagang teknolohiya. Kapag nagamit na ito sa produksyon, magkakaroon ito ng malaking epekto sa buong industriya ng Daxia. At babaguhin pa ang takbo ng mundo. Napakagaling magsalita. Pati takbo ng mundo babaguhin. Tingin ko panlilin lang ito, para lang makakuha ng pondo. Hindi ito panlilin lang. May tiwala ako sa aking mga datos. Mabulaklak ang iyong dila. Maliban na lang kung ang nasa USB ay ipakikita mo sa amin. Para naman maniwala kami. Laman nito ay mga sikreto. Kailangang manatiling kumpidensyal. Takot kang ipakita ang mga ito. Baka naman may problema ang mga ito. Hanggat hindi pa nagagawa ang produkto, hindi ito pwedeng ilabas. Patakaran ito ng kumpanya. Tingin ko sa'yo, wala ka lang talagang maipakita. Ikaw. Bagsak na ang pamilya Ye? Wala kang karapatang magsalita rito. Kung wala siyang karapatan, paano naman ako? Yefan, tingnan mo ng mabuti. Ito ang asawa ko. Ang Diyos ng digmaan ng Beimang na si Zhao Hu. Diyos ng digmaan ng Beimang Bakamo. Sige, sasabihin ko sa iyo. Huwag kang kumampi sa masama, kundi magiging aral ng nakaraan si Zhao Cheng sa iyo. May mukha ka pang banggitin ang kapatid ko. Ngayon ay maghihiganti ako para sa kanya. Ang lakas ng loob mo. Investment fair ito, hindi ang Beimang mo. Ang mansion ng gobernador ng Jinghai ang sumusuporta sa Ning. Kung pati mansion ng gobernador ay suportado ang Ning, siguradong maayos ito. Mag-i-invest ako ng $100 million. Mag-i-invest din kami. Mag-i-invest din kami. Mag-i-invest din kami. Zhao Hu, ito ang takbo ng panahon. Wala akong pakialam sa balak mo. Huwag mong pakialaman ang Ning. Isang beses ko lang itatanong, sino ang masusunod dito? Bilang presidente ng Ning at pasimuno ng investment fair na ito, syempre ako ang masusunod. Zhao Hu, ikaw. Sino pa ang gustong mag-invest? Sino pa ang gustong mamuhunan? Dahil wala nang gustong mamuhunan, ang pamilya Zhao ko ay maglalabas ng $1 para bilhin ang mga dokumento sa kamay mo. Zhao Hu, masyado ka nang mapangahas. Saan mo inilalagay ang mansion ng gobernador? Mansion ng gobernador? Wala lang ang mansion ng gobernador sa paningin ko. Ning Zero, bakit nakatayo ka pa rin diyan? Nasaan ang gamit? Ito ba ang hinahanap mo? Mukhang hindi pa sapat ang leksyong ibinigay ko sa iyo. Sinasabi ko sa iyo, ang Diyos ng digmaan ng Beimang sa paningin ko ay wala ring kwenta. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob para kausapin ako ng ganyan? Gusto mong malaman ang pinagmumulan ng lakas ko? Sige. Ipapakita ko sa iyo ang lakas ko. Kaya pala si Shui Jian ang lakas ng loob mo. Hanshan, Shui Jian, nagbibigay pugay sa emperador na dragon. Ano? Sinasabi mong si Yefan ang emperador na dragon? Pinghong. Ano ngayon? Sapat na ba ang lakas ng loob ko? Tumayo ka na. Paano nangyari to? Inimbestigahan ko ang background mo. Anak ka ng pamilya Ye. Paano ka naging emperador na dragon? Pinghong? Si Yefan ang emperador na dragon. Hindi nga ako nagkamali sa lalaking pinili ko. Emperador na dragon? Ang emperador na dragon na hinahanap ko. Mahal ko, huwag kang maniwala sa kalokohan nila. Tinatakot ka lang nila. Tinatakot ako? Sira ba ang ulo mo? Ang tagal mo na sa Jinghai, kapamilya mo si Yefan sa pamilya Ye, hindi mo ba alam kung sino siya? Ang alam ko ay isa lang siyang basura. Anong basura? Emperador na dragon, patawad po sa ngalan ng aking taos-pusong pagsisisi. Maawa po kayo. Patawarin niyo ako. Zhao Hu, napakawalang hiya mo. Yefan. Ayos ka lang ba? Ginamit ko ang buong lakas ko sa suntok na to. Pero bakit wala lang sa'yo? Kinakamot mo lang ba ako? Opo, tama. Kinakamot lang po kita. Gagamit lang ako ng 10% ng lakas ko. Anong ibig mong sabihin? Yefan, nagawa mong patayin ang asawa ko. Jiro, nawawala si Jiro. Mahal na emperador na dragon, nasa kamay ko si Ning Zero. Kung ayaw mong uulitin ang mali at makitang mamatay ang mahal mo, ibigay mo ang gusto ko at magkita tayo. Emperador na dragon, ito ang address. Sasama ako sa'yo. Wag na! Ako na lang mag-isa. Hades! Lumabas ka na. Ilagay mo ang gamit sa sasakyang nasa harap. Ang dakilang Hades, nagtatago sa dilim.
Bakit? Hindi mo man lang maipakita ang mukha mo? Tumigil ka na. Kung pagtatago ang pag-uusapan, ikaw ang pinakamagaling magpanggap. Gawin mo na ang sinabi ko. Jiro, Yay, Fan. Iligtas mo ako. 0. Ayos ka lang ba? Huwag kang mag-alala, nandito ako. Yakapin mo pa ako ng sandali. Maya-maya. Hindi mo na siya mayayakap. Hindi ikaw si Jiro. Hindi ko akalaing mahuhulog ako sa bitag mo. Napakawalang hiya mo talaga. Kaya kong magpanggap bilang si Feng Yan. At syempre bilang si Ning Zero rin. Isang karangalan ang mamatay sa mga kamay ko. Huwag ka nang mag-aksaya ng lakas. Ang balaraw na ito ay gawa sa bakal ng Tianshan, na may pinakamalakas na lason sa mundo. Ginawa ito para sa araw na ito, ang pumatay sa isang iglap. Hades! Alam mo ba, nang mamatay si Peilan, buburahin ko ang templo ng mga Diyos. Akala mo ba ikaw lang ang naghanda? Hindi ba ako naghanda? Gusto mo na bang mamatay? Nilunok mo ang pinakamalamig na bagay sa mundo. Kahit ang dakilang immortal pa ang dumating, hindi ka na maililigtas. Kaya naman hindi ka kailanman magiging Diyos. Isa ka lang demonyong nanlilin lang ng mga tao. Nasugatan ka. Bakit ang lamig-lamig mo? Yay, Fan, yay, Fan. Kagalang-galang na Shui dyan. Ano na ang lagay ni Yefan? Ang lason sa emperador na dragon ay may lunas, ngunit nalunok niya ang perlas ng yelo. Ang emperador na dragon ay may katawang sukdulang yang. Nagsasagupaan ang yelong apoy na likas na lakas sa loob niya. Ito ang pinakamapanganib sa lahat. Anong gagawin natin? Ang tanging paraan ay kailangan ng balanse ng yin at yang sa emperador na dragon upang mailabas ang matinding lamig ng perlas ng yelo. Balanse ng yin at yang. Ang ibig bang sabihin ni Shui Jian ay... Ito ay ang pagtatalik. Zero, ikaw na ang gumawa. Nangyari ito sa kanya para iligtas ka. Ako. Hindi ko kaya. Hindi naman pwedeng si Hipag ang gagawa. Kapag nalaman ni Manting Fan na ako ang gumawa, baka hindi na niya ako kilalanin bilang hipag. Masyado kayong nag-iisip. Hindi ito pwedeng gawin ng kahit sino lang. Dapat ay kayang tiisin ang matinding lamig ng perlas ng yelo. Kung ganoon ay ako lang ang pwede. Tara na. Hindi pa nga ako nagkaka-boyfriend. Sinuwerte naman ang dakilang manlolokong ito. Umalis muna tayo. Yay, Fan. Bakit ka gising? Hindi pa ako nagsisimula. Huwag. Dahan-dahan lang.